Hello mga kasari, good morning po sa inyong lahat. So for today's video ay eto na yun guys. I-share ko na sa inyo yung kita po natin sa GCash nung month of June. So bali pangatlong month ko na to guys na nagsha-share sa inyo. Bali 10 days ago or magwa 1 week pa, magto 2 weeks pa lang. Na-share ko naman sa inyo yung kita ko sa GCash nung month of May. Ngayon naman nung month of June. So, bali mag-recap lang tayo guys. Nung month of April, ito yung kauna-unahan kong pag-share sa inyo ng kita natin sa GCash the whole month ng April. So, ang kinita po natin sa GCash ay 17,594. And then, nung last vlog ko about kita naman natin sa GCash nung month of May, kumita po tayo ng 15,794 at marami dun guys nag-comment na mga kasari natin na malaki na daw yon kasi sa kanila daw mas maliit pa yung kinikita nila. So, very thankful naman ako guys kahit maliit or malaki yung kitain natin, at least meron pa din tayo kahit papano. Ngayon naman guys, nung month of June, i-share ko sa inyo guys na ang kinita po natin nung month of June simula June 1 hanggang June 30, ang kinita po natin sa GCash ay 17,463. So, sumunod po siya, second to the highest kasi month of April pa din po yung pinakamalaki. Sunod ngayon, month of June. Nung month of May, medyo mababa ng konti, 15,794. So, sa 17,463 mga kasari, linis nakita na po natin yan sa ating GCash. So, super thankful ako mga kasari sa kinikita ng ating GCash. May mga araw na maliit, may mga araw na sakto lang, may mga araw na nakakagulat dahil medyo ang laki talaga ng kinikita natin sa GCash. Kapag ganun guys, yung umaabot ng 1,000, yung kita natin sa isang araw sa GCash, sobrang thankful ako at sobrang happy ko na nun mga kasari. So madaming mga nagtatanong mga kasari sa comment section kung magkano daw ang mga charges ko sa mga transaction ko sa GCash. Sa load, cash in, cash out, at sa pay bills natin. So, i-share ko yun sa inyo guys kung magkano. Bali, sa mga transaction ko pala mga kasari, alam nyo naman sa GCash is medyo mahal yung kaltas lalo sa load. May inconvenience fee pa yan. Kaya yung patong ko sa load, hindi po siya malaki. Maliit lang po kung i-compare po sa ibang nag-GCash na ang gamit ay, yun nga, sa ibang naglo-load na ang gamit ay GCash. Kasi madami din nagko-comment sa akin guys na maganda daw yung mobile phone na ang gamit, yung dikipad daw. Yun, yung dikipad kasi mas, yung prepaid ba, ganon. Wala kasi akong alam sa ganon guys. So, mas ano daw yun kasi may ano pa, ano ba tawag dun? Yung kunwari ano, rebates ba? Basta guys, ayun. Kunwari may nagload ng 100, ang makakatas lang sa kanila 95 ganon. So, mas maganda nga yun kaso wala naman akong dikipad na cellphone and alam ko nire-register pa yung SIM card nun. Eh wala naman akong alam sa ganon. So, kung ano yung alam natin, yun na lang yung ginagamit natin, which is GCash nga. So, yung charge ko po sa load mga kasari, may tao dito sa labas. Yung charge ko po sa load, kunwari may nagpa-load sa akin sa TM ng ANSERP 20. Yan. ANS 20. So, 21 ang kaltas po noon. So, ang patong ko po doon ay 3 pesos lang. So, 24 pesos lang po yun sa akin. So, kapag sa token text naman may nagpa-load ng SERP-saya 20, 22 ang kaltas noon. Hindi same doon sa TM at Globe kasi iba yung patong ng Smart at token text. 22 yung kaltas noon, yung SERP-saya 20. So, 25 naman yung sisingilin ko kay customer kasi nga plus 3 ako. So, kapag umabot na ng 50, kunwari gigabidyo sa token text or Smart, gigabidyo 50. So, 52 yung kaltas nun, plus 3 pa rin ako, 55 yung singil ko kay customer. So, kapag may nagpa-load naman ng EasyServe 50 sa TM, so, ang charge ko doon guys is 3 pesos pa din, 54 pesos ang singil ko. Sa Globe po, alam ko wala na pong Go 50. Ang pinakamababa na po doon na may pang data ay Go 59. Sa Go 59, ang kaltas po kasi noon ay 60 pesos. So, plus 5 na po ako doon. 65 pesos po ang singil ko kay customer. So, kapag
umabot naman po sa load ng nasa 99. Sa Globe po kasi kapag may nagpa-load ng Go Extra 99 for example, ang kaltas po nun is 101. Plus 5 po ako doon, kaya ang singil ko kay customer is 106. Tapos, kapag sa TM naman, is Surf 99, 101 din, 106 din ang singil ko, plus 5 tayo doon. Tapos, pagdating naman sa Token Text and Smart, kapag may nagpa-load ng 99, kunwari, Gigavideo 99, 102 po ang kaltas noon, plus 5, 107 po ang sisingilin ko kay customer. So, ayun po yung pagcha-charge ko sa load. Kapag naman 150 and above, plus 10 na po ako doon. Automatic po yun. For example, may nagpa-load po sa akin ng Easy Plan 150. Ang kaltas po nun sa TM is 152. 160 po ang singil ko doon. So, dapat 162 pero sinasakto ko na lang guys na 160. So, 160 yung sinisingil ko kay customer. Hindi ko sinusunod yung plus 10. Diba sabi ko plus 10. Pero sinasakto ko na lang guys. Tapos, ayun. Tapos na tayo sa load. Yung charge ko sa load. Tapos, dito naman tayo sa cash in and cash out. Dito simple lang. Kada 1,020 pesos. Pero kapag guys may nagpa-cash in sa akin ng 600 pesos na sakto, 15 pesos lang po ang aking sinisingil. Kasi I think kapag 600 pesos tapos 20 yung pinatong ko, parang medyo lugi yung customer, mamamahalan sila. Pero kapag umabot na guys yung kinash out nila or cash in ng 650, doon na ako nag-aano guys ng 20 pesos. So, ganun guys. Kapag 720 pesos na din yun, and above, 700 and above, yun, 20 pesos. Tapos, kapag nag-cash out sila or cash in ng 1,500, 30 pesos. Tapos, kapag 1,600, 35 pesos. Tapos, kapag 2,000, 40 pesos yun. Kaya nga sabi ko, every 1K is 20 pesos. Yun po yung patong natin sa cash in, cash out. So, dito naman po tayo mga kasari sa bills payment or pay bills. So, ang dalawa lang naman yung may nagbabayad dito guys, yung RFID dati meron, ngayon wala na. So, yung sa water bill na lang muna. So, water bill kasi guys, ang meron tayo dito is yung sa Gentry. So, yung sa Gentry kasi, pag nagbayad, for example, 200 yung bill mo, may additional charge yung pinaka ng 10 pesos. Hindi sa akin yun mapupunta. Yun ay fee dun sa binayaran mo na amount. Tapos yung patong ko is 10 pesos lang. Kasi guys, yung mga bill dito ng mga kapitbahay ko kapag nagbabayad sila, walang umaabot ng 1,000. Kaya walang umabot din ng 500. Nasa 200 plus lang, 300 plus. Kaya ang patong ko lang po doon ay 10 pesos. Plus yung kaltas ng kaya akala nila 20 yung napupunta sa akin, pero sa totoo lang 10 pesos lang yung napupunta sa akin. So kung naririnig nyo guys, biglang bumuhos yung ulan, so sana naririnig nyo pa rin ako. Tapos sa Meralco bill naman, so sa Meralco bill guys, wala talaga akong certain na sinusunod, parang kinakarkula ko lang. For example, may nagbayad sa akin na kamag-anak na nasa 3,000 plus yung bill. So, ang sinisingil ko lang doon minsan, nag-estimate na lang ako kung magkano. Pero ngayon guys, is nagsulat ako kung magkano yung charge ko. So, hanggang piso hanggang 1.5 yung charge natin sa Meralco bill. 20 pesos yung sinisingil ko. Sa iba kasi guys, na sari-sari store owner na may GCash, kapag nagbabayad sa kanila ng Meralco bill, may bibili lang guys. May bumili lang guys ng sigarilyo. Fix yung nila, kahit malaki yung pagbabayaran, nasa 3,500, 4,000, ganun lang yung singil nila. Pero sa akin guys, hindi Pero dati ganun lang, fix lang. Pero naisip ko parang lugi ako kasi ang laki ng kinakaltas sa akin. Kunwari 4,000 tapos 20 pesos lang yung singil ko. Parang hindi akma. Kaya ang ginawa ko guys, hanggang 1,520 pesos, tapos 1,501 hanggang 3,000, 30 pesos.
3,001 hanggang 4,500, 40 pesos ang singil ko. Yan guys yung singil ko. Pero bihira lang naman yung may mag-bill dito ng nasa 4,000 ganyan, 4,500 ganyan, 5,000. Bihira lang guys kasi yung mga bahay naman dito is maliliit lang. Ilan lang yung up and down dito, 2 lang dito sa compound namin. So yung sila naman hindi sa akin nagbabayad, kaya yung mga dito lang, konti lang yung nagbabayad sa akin guys. Wala pang ang 5 nagbabayad sa akin ng Meralco bill. Pero yun guys yung patong ko. Hindi nga umaabot ng nasa 50 pesos yung patong ko sa mga nagbabayad dito. So wala namang ibang dumadayo dito na nagbabayad ng bills nila, ng water bill tsaka Meralco bill nila. So ayun guys, yun yung mga charges ko sa mga transaction ko sa GCash. Medyo maingay lang guys si Fritzy tsaka si Mother, maingay kasi binubugaw niya si Fritzy kasi nagpapaulan. So ayun guys, yun yung kita ko sa GCash at yun din yung mga charges ko sa mga transaction ko sa GCash. So yung kita po natin sa GCash is malaking tulong po yan sa atin sa mga gastusin natin, mga kailangan bayaran, kasi hindi na po natin yan kukuhanin sa benta or puhunan ng tindahan. 'Di ba minsan puhunan ng tindahan nagagalaw pa natin, pang pamili natin, napapambayad pa natin ng mga kailangan nating bayaran. So sa tulong ng GCash guys, dito na natin kinukuha sa kita natin yung mga kailangan bayaran. So yun lang guys, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!